This is GTA. Welcome back to my channel. So, meron tayong update sa Panay Guimaras Negros Bridge. So, itong mga hindi naniniwala, para to sa inyo. Hindi ito para sa mga naniniwala na kasi tayo, although hindi naman talaga natin sabihin na perfect ang ating government. May corruption pa rin, no, kahit papaano, pero sa ngayon natutupad naman ang mga pinangako ng mga project. So yung mga nagsasabi diyan na ng mga negatibo na hindi naniniwala pag hindi nila nakita, ay manigas na lang kayo. Ako, I'm not pro BBM or pro Duterte, pero I'm pro sa development kasi mas marami tayo tayong taong bayan, mas marami tayong nangangailangan, no, na lalo na sa mga projects na ganito. So ano na nga ba ang update sa Panay Guimaras Negros Bridge? Di ba na banggit ko na noon na mayroon ngang detailed engineering design. At hindi naman galing sa akin yun, galing yun sa DPWH. At target nila na makomplete ito, kahit si PBBM makomplete ito by 2024, this December. So, para by 2025, first quarter, mag-source out na sila ng mga materials para sa project na ito. At good news sa ngayon, ito lang ginagawa nila para ihanda na ang lugar na pagtatayuan ng bridge. Ito ay sa Iloilo, no? Ang pag-construct ng Panay Guimaras Negros Island Bridges ay nag-take na sila ng one step further dahil ang mga consultant ng Yushin Engineering Company, Daesan Consultant na based sa South Korea, nagsimula na sila sa detailed survey para sa bridge alignment. Ano ibig sabihin ng bridge alignment? Yung kung saan ba tatahak yung bridge, no? So ito ay linking Panay Guimaras Negros Islands upang magkaroon tayo ng safe, faster, and more convenient transport of people, goods, and services. So ito ay pinangunahan ng DPWH Region 6, no, na sila ang nag-oversee ng prosesong ito na kinakailangan sa detailed engineering design, no? Sabi pa ni Engineer Sunnyboy Oropel, ang regional director, na itong surveying ito ay aim nila na ma-establish ang precise route at saka peer locations para sa proposed na Panay Guimaras Bridge Section A, repair section A. So may dalawa kasing, 'di ba, may dalawang section ang Panay Guimaras Negros Bridge, section A and section B. So the consultants are verifying the proposed alignment based on their study to determine the exact path of the Panay Guimaras Bridge. So saan ba talaga? So before siguro by December, pagka na ano na nila kung saan ito dadaan, mag-update na naman yan sila. So baka sakali makapasyal tayo doon, mag-tour tayo kung saan tatahak yung bridge, mga kaibigan. So bago nila i-initiate ang alignment study, ang mga consultants ay nakipag-communicate sila sa mga apektadong local government units, no, ng Iloilo, Guimaras provincial governments. Itong alignment na ito na ginagawa nila ay sang-ayon doon sa sinabi ni President Marcos Jr. sa kanyang direktiba na i-prioritize ang pagkumpleto ng detailed engineering design sa Panay Guimaras Negros Bridge segment by December 2024. Di ba? So yung nagsasabi diyan na hindi naniniwala na
ano pang mga pinagsasabi dyan, ay manigas na lang kayo dyan. Hanggang sa makita ng dalawang mata ninyo na magsisimula na itong project na ito. Magdadaan din kayo dyan balang araw. No? Sana ay suportaan na lang natin. Sa halip na maging negative tayo. No? Hindi naman sinungaling itong ating presidente. No, hindi naman 'to sinungaling. Kasi dati pa talaga itong project, matagal na ito, ilang years na ito, 50 years, 'di ba? No? Kung masunod nila itong mga timeline, mga kaibigan, ang DPWH nagplano sila na mag-start ng procurement process for civil works sa first semester of 2025. Na kung saan ang construction ay magsimula din by the third quarter of the same year. So, lahat ng mga kakailangang materialis i-procure na nila, and then by the third quarter sa next year, awa ng Diyos, ay magsisimula na ang konstruksyon. Ano na ngayon? Mag-mid-year ng 2024. Malapit ng matapos din naman itong 2024. So, itong procurement of civil works is scheduled for the second and third quarters of 2025, aiming to complete this section by June 2028. So, itong section na ito, tatapusin nila by 2028 in 3 years, in 4 years time mula ngayon. No? So, ang gagawin nila sa alignment, mag-soil exploration sila. No, napakalaga ang soil exploration sa bridge, mga kaibigan. So sa mga hindi man tayo engineer, pero alam ng mga builders ito, napakahalaga na i-survey kung saan itatayo ang bridge, no? Kasi isa ito sa vital component sa pagdisenyo ng bridge, sabi ni Oropel. At ang mga necessary, kailangang mga equipment ay darating na nitong buwan. 'Di ba? So hindi ka pa maniniwala diyan. Kung alam mo, kung ayaw mo talagang maniwala, edi puntahan mo diyan. Puntahan mo doon sa Iloilo, maggumastos ka. Ang kasi, ang nagda-doubt, dapat ikaw ang kasi ang gobyerno gumagawa naman ng paraan, pero kung ikaw nagdududa pa rin dyan, ay di ikaw na bahala dyan mag-provide ng proof mo na ito ay matutuloy, no? So, itong soil test, essential kasi nagpo-provide sila ng data para sa soil classification na nag-influensya sa mga design parameters. Especially na ang mga piers ay ilolocate offshore. So, napakahalaga nito. So, more detailed nito, malalaman natin in the coming days, mga next update nito. So, the completion of the entire contract package for the DED, kasama dyan ang Panay-Guimaras and Guimaras Negros Bridge section ay target nila na matapos December 2025 naman. No? So, yan yung mga DED ng Guimaras Negros Bridge sections, matatapos ng lahat by December 2025. So, ang DPWH dito, wala silang role sa pag-conduct ng studies for alignment and soil testing. Kasi, ito ay managed trabaho ng mga consultants under the Unified Project Management Office or UPMO na pinangunahan ng project director na si Benjamin Bautista. So, ang mga project consultants, nagsimula na sila sa kanilang trabaho sa DED December 2023. Diba, December, nag-sign sila ng contract agreement, no, for the DED. So, ang scope ng project ay naglalaman ng construction ng 2 sea crossing bridges na may total length of 32.47 kilometers na magkokonekta sa Panay Island
to Guimaras Island papuntang Negros Island. So ang Panay Guimaras segment lang ay mag-stretch ng 13 kilometers, no? Sa Panay Guimaras pa lang yan, no? 13 kilometers. While the Guimaras Negros segment will cover 19.47 kilometers. So medyo mahaba talaga ito. So the design period is 30 months from December 21, 2023 hanggang June 21, 2026. So yan yung gusto kong makita nito, ma-update sa inyo mga kaibigan, itong design, no. So sana makakuha tayo ng informasyon sa mga design nito, kahit mga kuan man lang, mga overview lang na design. Tapos ang indicative project cost nito ay 187.54 billion pesos. So ito po ay napakalaking halaga ng pera involved. So for section A, magsisimula ito sa Liganes, Iloilo, no, to Municipality of Buenavista sa Guimaras. So from Liganes to Buenavista, Guimaras. So yan yung mga lugar na balang araw mapupuntahan natin para makita natin ang pagdadaanan ng bridge. Then ang section B naman from Guimaras sa San Lorenzo, Guimaras to the Municipality of Pulupandan, Negros Occidental. So yan, pupuntahan din natin yan balang araw para makita natin. So magkakaroon ito ng section A project features sa Panay Guimaras, Panay to Guimaras. So magkakaroon ito ng approach road. Siyempre hindi naman magtatayo ng bridge tapos diretsong bridge agad. Siyempre may mga approach roads yan. So ito ay magkakaroon ng approach roads na 8.3 kilometers ang haba. Approach bridge 3.24 kilometers. So mayroon ding approach bridge 3.24 kilometers, mahaba rin, no? Tapos ang main bridge is 1.4 kilometers. Ang section A ito. Then approach bridge is 0.33 kilometers. So yan ang section A project features. Sa section B naman, project features, approach roads Guimaras and Negros is 6.36 kilometers. From Guimaras to Negros. Approach bridge is 7.2 kilometers. Medyo mahaba ito, ang approach bridge. Then ang main bridge niya is 1.4 kilometers. Then approach bridge is 4.51 kilometers. So yan po ang initial na update para sa Panay Guimaras Negros Bridge sa kanilang soil exploration at alignment kung saan tatahak ang naturang project. So if you like this update, give it a like or comment. Tapos gaya ng sinabi ko, kung ayaw mong maniwala sa project na ito, bahala ka na sa buhay mo. Pero para sa mga naniniwala, ay mabuhay tayong lahat dahil matutupad na ang pinapangarap ng taga Western Visayas na matagal na nang inaasam. No? So, suportahan natin ito. Paano natin masuportahan? Diyan sa ating mga taxes. No? So, wag na natin isipin yung may magkukurap. Natural na yan. Hindi na yan nawawala. Kumbaga, para na yung nasa dugo. Iwan ko kung mawawala pa yan. So ang atin na lang is let's have a faith na ito ay matatapos para mapakinabangan ng taong bayan. So maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. At if hindi ka pa subscriber, kung gusto mong mag-subscribe, libre naman, wala namang bayad yon. Subscribe ka na. And mag-like and share. Bye-bye. Thank you. See you in the next.